Magandang hapon po sa ating lahat at muli tayo po ay magbabahagi ng isa na naman pong verse sa hapong ito at ang akin pong ibabahagi na verse po ay ang John 3:16. Sasabihin ko lang po muna ang verse na ito bago po tayo magpapaunawa ng mga kaukulang uh, kapahayagan kung ano ang ipinapahayag po ng salitang ito. Ang sabi po dito sa John 3:16 ay, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain nawa ng Diyos ang aking pagkasabi sa kanyang salita. At muli, ito po yung kapahayagan na atin pong dapat maunawaan. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, sa lahat po ng tao. At ang Diyos po ay napakabuti, napakamapagmahal sa mga tao. Sa kabilang pong nangyayari ngayon sa ating mundo, sa iba't ibang bansa na nakakaranas ng iba't ibang kapighatian, ng iba-ibang mga trahedya, ay hindi po ito biro. Dahil meron pong namamatay, merong napapahamak. At nakikita naman po natin ito. At maging sa ekonomiya po natin, naapektuhan po yung ating mga budget sa pamahalaan. Nakikita po natin yung malaking corruption, nakikita nyo rin po yung mga problema ngayon sa government. At siguro aware naman po kayo kasi nanonood naman siguro kayo ng mga balita. Pero alam niyo po ba na sa dami-dami po ng mga presidente, sa dami-dami po ng mga patakarang inihahayag ng ating pong gobyerno, bakit po ba laging may parang kulang pa rin? Ang nais ko lamang po na ibahagi, siguro po kailangan po nating matutunan na laging ang pag-ibig po ng Diyos ay nariyan. Sa napapanahon po ngayon, dapat natin pong tanggapin sa ating buhay na si Jesus ay dumating upang tayo ay tubusin sa sanlibutan ito dahil tayo ay makasalanan. At dahil gusto niya tayong tubusin, gusto niya ipakita yung magandang plano niya sa ating mga buhay. Kapag po natin tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoong tagapagligtas, ay tayo po ay hindi tayo parurusahan ng Diyos, kundi tayo po ay ililigtas niya sa lahat ng kaparusahan at ikapapahamak po natin. Kaya kung nakakaranas po tayo ng mga ganitong bagay, siguro po dapat nating alalahanin ang mga salita ng Panginoon. Baka tayo po ay may pagkukulang na rin sa mga bagay, yung mga bagay na ating dumarating na mga problema, mga bagay na mabibigat, atin na pong sinusolusyonan, hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kundi sa salita o sa mga bagay na kaya nating gawin sa ating buhay. Tandaan po natin, ang bagay na hindi natin kayang solusyonan, Diyos lang po ang makakagawa niyan. Dahil ang lahat po ng bagay ay kontrolado ng Panginoon. Hindi po natin yung kontrolado kasi tayo po ay tao at umaasa lamang tayo sa Diyos, sa kapangyarihan, sa kaisipan, sa kaalaman at sa karunungan. Pero ang Diyos po ang tunay na nakakaalam ng lahat ng solusyon sa mga bagay na hindi po natin lubos na masolusyonan. Yung corruption, yung mga bagay na pinoproblema ng mga tao, ng gobyerno, instead of na nakakakita po tayo ng mga ganyang bagay, patuloy po tayong manalangin at patuloy tayo na idalangin natin na ang Diyos po ay mahal tayo at alam po natin na through prayer, kaya pong alisin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan na nakikita, kaguluhan na yan, kaya po yung ayusin ng Panginoon. Kaya po tayong palayain dyan ng Diyos kasi alam ng Diyos kung saan nanggaling yung mga bagay na yan. Alam po ng Diyos kung saan po nanggagaling ang pinagmumula ng kaguluhan sa mundong ito. Alam po ng Panginoon yan. Kaya ang mabuti po nating gawin, tayo po mag-pray or magkaroon tayo ng
united in one spirit at magkaroon po tayo ng united prayer kasi yun po yung pinaka the best na magagawa natin. Magpakumbaba po tayo sa Diyos dahil alam po ng Panginoon ang solusyon sa mga nangyayaring yan. Dahil ang pag-ibig po niya sa atin ay hindi nagbabago. Kung tayo po ay nagbabago sa Panginoon at ang mga pangako natin ay napapako, pero ang Diyos po kailanman ang kanyang pagtubos sa atin para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan ay tunay nga pong hindi po yung nagbabago. Tinutupad po ng Panginoon ang kanyang mga pangako. At ang pangako niya, kung tayo po naniniwala na ang Pilipinas ay kaya niyang palayain sa lahat ng mga corruption, kung ito po tunay nating paniniwalaan, tunay pong tayong makakalaya. Kaya ang dapat lang po natin gawin ay prayer at maniwala po tayo. Sabi nga po ng Panginoon, kung ikaw maniniwala, mangyayari ang iyong pinaniniwalaan na kaya niyang gawin. Kaya sa mga sandaling pong ito, hindi po tayo magkagulo, kundi aalalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin dahil tayo gusto niyang palayain sa lahat ng bagay na nangyayari ngayon sa ating mundo. Dahil ang pag-ibig mo ng Diyos ay para sa lahat. Kaya po, maraming salamat po sa mga nakikinig sa oras na ito. At nawa nakapagbigay po ako sa inyo ng isa na naman pong verse na nagbigay ng kalakasan at nakapagpalaya sa inyong mga alalahanin sa buhay. Maraming salamat po, and lahat po ng kapurihan ay binabalik po natin sa Panginoon at mapagpalang hapon po sa ating lahat. God bless you all.